James chapter 1 verse 8 at saka James chapter 4 verse 8. Double-minded man is unstable in all his ways. Draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Sa kasalanan, ang magkaroon tayo ng hindi pagtitiwala sa ating Panginoon. Halimbawa, ikaw ay nanalangin at iisipin mo ngayon sa iyong pagpapanalangin. Cancer yun, ha? Lord, pagkalingin mo sa cancer. By the way, just 2 weeks ago, we had again an answered prayer about that cancer. Talagang, I don't know, how good is that? Kasi hindi siya double-minded. And really pray for that certain person. Then suddenly, they told us, Pastor, can you bring us to your prayers? No, not me. We are just asking the people for the Lord. Kapatid, ang Diyos natin is not only a sovereign, but He is also the great healer. Ano man ang karamdaman na mayroon tayo sa buhay natin, sa akala natin na wala ng pag-asa, sa Diyos, lagi tayong may pag-asa. Kaya huwag tayo maging double-minded. Huwag natin isipin, hindi tayo sasagutin ng Diyos sa lahat ng ating kahilingan, sapagkat ang ating Panginoon ay pangako niya sa atin na tayo sasagutin talaga ng ating panalangin. Only yes, wait, and no. Kaya kung ano man ang sagot sa inyo ng Panginoon, pag-wait, ay mag-wait kayo. Diba? Wait lang tayo. Tandaan natin, sa bawat kahilingan ng ating Panginoon, God never forget what you are praying. Hindi po nakakalimutan natin. Kahit ng bagay yan, kung hindi pa ibibigay sa'yo, ibibigay at ibibigay yan sa tamang panahon. Parang algab, ano? Sa tamang panahon. Kikinig. Tama kayo. Kasi puro kayo, pati mga member ko, maagab-agab. Tapos may nag-Facebook. Huwag na kayo mag-agab-agab. Hindi ko alam kung ano tayo yun. Anyway, I don't know what is going on in this world. No? Kung ako, sa halip na mag-agab ka nga naman, hindi magbasa ka na lang ng Biblia. Though sometimes, sabi nila, ay may nakuha ng mga lesson. But there is a great lesson that we can have in the Word. Pero kung mag-agab kayo, pero kailangan din, bigyan din ng time talaga bigyan mo na. Balance. Yan? Okay, balance. Okay, so baka sabi, Pastor, joy naman yan, kaya agab sa ngayon. Mag-agab na natin. Balance. Kailangan, bigyan natin, huwag tayo magpa-distract at huwag tayo mag-double-minded, no? Sa salita ng ating Panginoon. Okay, then another thing, ano pa? Dishonesty. Pag sinabing dishonest, meron namang dishonest na kasing disiplina. Di ba? Pag dishonest ka rin yan. Naga mo? Ano mas pagod eh? Mga ano na? Ano ba? 5 minutes pa lang? Ako. Pero ang totoo niyan, ang tagal-tagal yung naghihintay, nagdalikat-dilat na yung mata niya. Pa-humble effect. Dishonest pa rin yan. God will use that. At masanay ka, puro na dishonest, no? Yung mangyayari sa buhay. Alam mo natin yan. Pwede natin lying or cheating. Di ba? Nalala ko yung word of life. Alam mo sa word of life, wala pong nakikigil doon. Pero pag ikaw ay mag-cheat at magsinungaling, bagsak ka. Wait ka na lang. Word of life. Because cheating, ayaw yan ng Panginoon. Because it's part of dishonesty. Lying. Sinungaling. Akala natin, ay, hindi naman alam ni pastor niya. Sabihin naman natin na ganito ang reason. Brethren,
God is already using. Satan is already moving in your life, little by little. Dishonesty. Wag po natin gawin. Kimaliit yan, so may laking bagay ang ginagawa yan. Wag po natin. Holding back certain facts, lalo sa inyong mga pamilya. Di ba? Doon na nagantay sa Pilipinas. Pinakuhaan mo ng lahat ng sweldo ko, ibibigay ko doon sa iyo. Pwede ba na kung marunong asawa mo mag-ayos ng pera? Siguro, may reason ba? No, pero kung talaga naman ang kailangan nila at talaga naman ang asawa mo yung mapagkatiwalaan at talaga naman hindi mo anak mo, sige, hindi mo na bahala sa ito. Wala, oh. Nalito ako. Sa nanay ko, nakakasal ko, bahala sila. Papaiwan ako ng aking pagkain. Sobrang tiwala ko eh. Pagpasok na sa Panginoon. Dishonest. Pwede tayo magsinungaling sa ating mga magulang, maging sa inyong mga sarili, sa ating mga sarili, pwede tayo magsinungaling. Di ba? Pero liars, saan tayo pumunta? We'll go to hell. Brethren, that is part of dishonesty. At doon ka umpisahan sa maliit na bagay. Doon sa mga factories ninyo, mag-ingat din kayo. Di ba? Minsan may mga interesting part na, uy, pwede ito sa Pilipinas ah. Kukunin ko na lang ito eh. Magpaalam kayo! Ibigay naman yan eh. Kung kayo bigay, hindi ako magulog dyan. Mga kaliper. Mga kaliper. At tandaan ko natin, lalo may CCTV na.